Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay March 5, 2026. So Thursday, ayan. Kahit pa paano, nag-bounce naman yung index natin kasi grabe yung laglag natin kahapon dito sa markets natin. So mukhang ang inhinda natin hindi yung sinasabi ko kahapon na parang impeachment case kay BP Sara, kundi talaga doon sa gera pa rin sa bandang Iran kasi nagkasunod-sunod na pati yung Asia markets nag-drop din ng malakas kahapon. So ngayon, nung nag-bounce yung US market natin kagabi, nag-bounce na rin yung Asia markets. Pati kahapon yung European stocks, medyo nag-okay na rin siya. Pero ngayon, European stocks is medyo mapula siya. So yung futures parang mapula na naman sa US market, parang hindi pa rin tapos naman kasi yung gera, di ba? So nandun pa rin yung negative sentiment ng market natin with regards dito sa gera dito sa bandang Middle East natin. Kaya lang hindi nag-trending sina yung mga oil natin. Mukhang nag-pause sila. So silipin ko na lang mamaya sina Petron at saka sina Top kasi ang majority ng galawan ngayon is bounce doon sa mga pinag-usapan natin na malalakas yung laglag kahapon, sina Plus, PX, ABA at saka sina GGS. Ayan. So ang continuous lang yata si Manila nag-bounce din to kasi nag-drop din yung galawan niya kahapon. Okay, so nag-bounce nga tayo 6,380.53. Hindi naman ganun kalaki, 1.13% lang. So hindi pa siya umabot dito sa laglag natin kahapon. So ibig sabihin magda-downtrend ba tayo in the short term. Tapos meron tayong maliit na net foreign sale sa market, 198 million. So ngayon, nasa more or less halos sakto lang, no? Siguro na 10 billion na net foreign buy o mas maliit ng konti, 9 billion na net foreign buy dito sa markets po natin. Okay? So maraming nag-bounce. Bounce day, yung trade din natin for today. Kailang hindi nga ganun kalalaki yung bounce. So nanguna sa listahan natin, ito, nag-bounce din siya, di ba? Kala natin kahapon, puro profit taking na to. So DHI nag-bounce, malakas din, 11.95% and then meron siyang 172K net foreign sell. Si Plus, mga ka-Plus, nag-up siya ng 6.73%. Hopefully, mag-breakout bukas. So meron siyang 11.47 million net foreign buy. So continuous pa rin yung net foreign buy dito kay Plus natin. And then si Felix Mining, nag-bounce din po yung mga mining stocks. Nag-up siya ng 56%. So meron siyang 11.31 million na net foreign buy. Si ABA nag-bounce din ng 5.48%. Meron siyang 5.83 million net foreign sell. And then si Maynilad, nag-up siya ng 4.15%. So meron siyang 15.27 million net foreign sell. At saka si GGS natin nag-bounce din kahit papano. 3.25%. 37.93 million net foreign buy. Okay, so Friday, hopefully, tomorrow, Friday, hopefully hindi mo mabawian itong mga stocks natin na to. Ayan, so disclaimer pa rin, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading group natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat sa usual viewers dito sa market natin. Company reviews, mga sample trades, panoorin mo na lang yung mga nag-aaral. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learnings dito sa market. Sa crypto naman, follow mo na po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to para sa mga cryptos related na vlog natin. Social media, Facebook account na Palabi Trader or Facebook page. Pili ka na lang ng i-follow mo para updated ka sa mga reviews. Twitter, hindi ko pa nakita yung summary wala pa rin yung summary ni Philippine Stock Exchange 5 or 6 pa 6 p.m. na tong review natin sa kanya. Silipin natin, baka meron tayong bagong news dito sa Philippine Stock Exchange. Pag wala, basahin ko na lang kung ano yung mga update natin. Wala pa rin. So hindi pa rin siya kahapon to March 4 pa yung update natin yan. Okay, wala pa. So foreign funds bought, yung mga binili ng foreigners. Meron tayo dito sa EUB, East West, PNB. Nag-drop din pala si East West kahapon. TSE, ASN,
APF Gen, Monde, CIC, AJGGS, LPG, CPG, DMW, FLI, Globe Converge, Cebu, ICT Mac, STI Plus Web, at saka CPX. So ito yung closing natin. Ayan, marami po yun. Marami nag-bounce. Okay, panalo yung mga ano. Namulot kahapon. So plus, nag-bounce 6.73%. San Miguel, 4.33%. CNPF, 3.66%. Maraming 3%, no? CGGS, 3%. Pure Gold, 2.8%. BDO, 2.7%. And Jollibee, 2.25%. To si Jollibee, meron siyang good news pero hindi siya masyadong pansin ngayon, di ba? Yung kanyang coffee business, parang ililis niya sa US market. Ayan, so abangan natin yan, baka may impact po yan. Tapos si JT Cap, ito yung mga nag-drive, JT Cap minus 2.9%, RCR minus 0.83, BMC minus 0.72, at saka si BPI minus 0.54%. Okay? So foreign funds sold naman, BDO, BPI, China Bank, Manila Water, Maynilad, CNPF, DNL, Emperador, IMI, Ionix, ABA, AC, Aboites, Ali A. Ritz, Dito Tel, EPL Bloom, Pure Gold, Robinsons, APX, AT Nickel, at saka si OGP. Okay? So yung ICT, maganda yung earnings. Profit surges, nila to, 23% in 2025 on larger cargo volumes. Ayan. Okay? Malakas ang kita ni Mr. Enrique Rason. Bloomberry exited from yung South Korea na business. Bell Corporation has turned down a dormant asset into fresh cash. Ayaw niya ibenta, no? Black sale, no? Sold 200 million treasury shares through a black sale on March 4 as it moves to raise funds for upcoming projects. Okay, dormant asset into fresh cash. Okay, nagbenta siya. So, nagbenta pala siya ng mga shares niya. Okay? Yung first up, so malakas talaga yung first up ng market natin. C plus, more than 5% na siya nung alas 12 pala. San Miguel, 4%. GGS, 3.82. Sila din yung nag-close ng mataas. No? CNPF, 1.97 and China Bank, 1.77%. So may na talaga si JT Cap, minus 2%. Emperador, minus 1%. LTG, minus 0.65. And then RCR, minus 0.41%. Okay? So ICT reported a 20%, 23% rise in income. So panalo yan. Bloomberry officially exits sa South Korean casino business. Yan na po yun. Tapos Maynilad, allocated 7 billion to reduce non-revenue water improving efficiency. STI enrollment eases from record high as public shows. Schools draw students profit growth intact. Okay, panalo pa rin si Sir. Tapos Metrobank plans to raise at least 5 billion through its ASEAN peso bonds yata to. And then ABA, bakit namakit si ABA? So Transitions, Monte Maria Shrine Project from joint venture to lease with option to buy. Okay. Lease na lang para continuous kita niya, di ba? Tapos si Double Dragon natin, meron na naman siyang ginagawa dito kay Merrimart kasi ayaw makit ng price niya, di ba? So joint venture between Billionario Edgar and Tony Tan has cleared a key regulatory hurdle in its transformation into a diversified investment holding company after the Philippine Competition Commission approved 1.28 billion peso. Parang anto, bibili siya ng shares kay Merrimart natin. Okay? So PCC clears Double Dragon's purchase of 35% of Merrimart shares. Okay? Hopefully tumaas si Merrimart. Hindi na kasi napapansin. Tapos, Aboites, okay, umakyat siya ng 2% year over year. Pero 2% lang, pero ang laki, no? 33 billion. So, laki ng kinita niya. Jollibee, ito yun, sinasabi ko kanina, Highlands Coffee is evaluating a Vietnam IPO targeted for 2027. Okay, hindi pa napapansin ngayon, pero later on, magka-catch up din siguro yung good news natin na yan para kay Jollibee natin. Okay? So, yun po yung mga balita. Walang balita kay BP Sara. Okay. So, patalasas po ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa market, sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito. So, double check mo na lang yung mga
nakalagay dito na requirements po natin. Okay? So ngayon, tingin tayo dito sa galaw ng index. Okay, lumalaban. Tingnan natin bukas. Kung hindi siya makabalik sa MA20, mahina pa rin yung galaw ng market natin, which is sa tingin mo, ganun pa rin ba? Ayan. So, breakdown kasi yung itsura niya eh. Baka mag-sideways tayo for the short term dahil ongoing pa rin pala yung ano, di ba? Yung gera dun sa bandang Iraq. So, meron tayong support dito sa malapit sa MA100. Baka kasi ito yung maging galaw natin for the coming few weeks. Ayan, hanggat hindi tapos yung gera doon sa bandang Middle East. Kasi meron tayong channel dito sa area na yan na nilagyan natin ng guhit. Okay? So good sign, nag-bounce pero hindi sapat para makabalik tayo dito sa above ng RSI 50. So below pa rin siya. And then, kung titignan mo yung MACD formation natin, so lumalabas pababa yung direction niya. Ayan, tignan natin bukas. Baka mas maganda na yung galaw natin bukas. So, nag-close 6,380.53, 1.15% na galawan, bounce, and meron tayong maliit na 198 million na net foreign sell. Okay? So, tingin tayo dito sa mga movers ng markets. So, nauna sa lista natin si DHI, ayan, nilalaro daw si DHI. So, nag-bounce siya ng 11.95%. Yung may volume na lang Si Plus, nag-bounce din siya, malit yung kandila, pero 6.73%. Sino pa? May volume na lang. Si ABA, 5.48%. Ayan. So, mas clear na yung breakout ni ABA. Tingnan natin bukas. Tapos si San Miguel, 4%. Ayan, nag-bounce. CNPF, gumanda na ba to? Hindi pa rin, no? 3.6% BLC, walang volume. Si Lipanto, 3.6% nag-bounce. Saka si Apollo, ayan, nag-spike, no? Ayan, kailan Doji, no? Ano kaya ito bukas? Hindi sumama sa trending, eh. Pero malakas pa rin, no? 3.41%. Tingnan natin bukas. GGS, 3.25. Ayan, nag-bounce na. Si dito, 3.17, dito lang sa baba. Sino pa? Si Cebu, 3.11% up. STI, 3% up. And then si FGen, nag-bounce din siya, 3% up. At saka si PG, 2.82. PNB, nag-bounce din, 2.83%. So from the last 3 days, ang dami palang nagdaglagan ng mga stocks natin. No? Simula nung yung gera nga. Ayan, announcement ng gera sa Middle East. Okay, so dito sa mga losers, lang ba to? Hanap na lang ako may volume Malit lang kasi yung volume ng Mga penny stocks din yung naglaglagan na yan. Binawian din yung mga kahapon na nag-up yung galawan. Okay? So OB, may volume ba to? 3.26% drop si GT Cap minus 2.9. Nagda-drop pa rin si GT Cap mag-oversold na. Tapos si PXP minus 2.46. Grabe yung galaw ni PXP. Tapos si Ani, walang volume si Ani. 1.86%. And lastly, yung may volume na lang. Malit yata yung yung drop ng mga may volume na yun, no? SSI minus 0.83%. Okay? So konti lang yung mga may volume na nalaglag dito sa market natin. Mas marami yung nag-steady or nag-bounce yung karamihan. Okay? So punta tayo dito sa galawan sa global markets. So based dito sa galawan sa global markets natin, mukhang mapula mamaya, no? Hindi pa rin ganun kaganda. S&P futures minus 0.31%, Dow futures minus 0.49%, and then si Nasdaq minus 0.38%. So nag-bounce tayo kagabi, kaya maganda yung natin. Pero ngayon, drop ulit. Okay, mahina pa rin, no? Okay? Tapos sa galawan sa ba't andito yung Jakarta? Wala dito yung European stocks Asan na? Nahalo dito. Anyway, halos berde naman lahat ngayon. Ayan. So halos berde lahat. Ayan. So nag-bounce tayo lahat. Dito sa crypto, kahapon medyo sumipa, di ba? So medyo pababa ulit Pero malakas pa rin si crypto kasi si Bitcoin nag-steady na siya above ng 70K. Okay?
72K si Bitcoin, Ethereum 2.1, BNB 654, XRP 1.43, Sol 91 na yung alaga natin. Tapos si Dodge 0.1. Okay, so bumabalik ng konti yung ating mga cryptos. So balik tayo dito. Pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Okay, so unahin nga natin itong si DHI. Nilalaro daw tong si DHI natin kasi kahapon tinapon tapos biglang ang lakas ulit ng galawan niya. Okay, so may support siya, no? Malapit dito sa MA20. So yung RSI natin biglang gumanda yung itsura niya bumalik dito sa bull side ng markets natin. So yung MACD formation niya hindi pa malinaw kung magre-recover din siya, pero sa price action ang pinapakita niya is malakas yung support niya dito sa malapit sa 4 pesos dito sa 3.94. So tignan natin for the coming few days kung mag-stay siya dito sa trading range natin na to. Baka mag-retest ulit dito sa 5.11 ulit natin kasi binobomba pa rin ng volume kahit pa paano meron po ang pasok na nagtitrade kay DHI natin. So nag-close po siya ng 4.31. Up siya, malakas, 11.93%. Malakas ng volatility, no? And then meron siya 172K net foreign sell. Okay? Next, plus, mga ka-diamond holders. So, nag-bounce siya. Okay, tingnan natin kung kukuha siya ng buwelo para i-break po tomorrow yung ating MA 100 kasi nauntog-untog pa rin siya. So, hopefully, hindi siya mauntog bukas. And makita natin for next week is sumampa na siya dito sa 19 pesos. So, iniisip ko pa rin sa kanya, bumili si Sir ng 1 billion na worth ng shares dito kay Plus natin. So, malakas yung confidence para sa recovery ng stock natin na to. Okay? So, tingnan natin kung ma-break natin for tomorrow or for the coming few days yung ating MA 100. Kasi nasa bull side pa rin yung estado ng ating RSI levels naman. So nag-close po siya 18.08, up 6.73% and then meron siyang 11.47 million na net foreign buy. Okay? Next, Felix Mining, bounce din. Dami nag-bounce ha. So ayan, kumbaga meron talaga tayong trend dito sa sa stock natin na to. So, tignan natin kung ito yung babalikan natin for the coming few days kasi ito na yung pinaka-trading channel ni Felix Mining natin. Okay? So, kailan ba ex-date nito? Bukas yata ito Maliit lang naman. So, 0.38%. Okay? So, hindi naman siguro malakas yung epekto niyan. So, bumalik tayo dito sa RSI 50 level and nagre-recover din yung price action ng MACD formation natin. Okay? So, nag-close siya 11.4 up ng 5.56% and then meron tayong 11.31 million net foreign buy. Ayan. So, binobomba din ng foreigners itong si Felix Mining natin. Okay? Next, ABA. Hopefully, ito yung setup para sa breakout niya dito sa MA 100. Kasi lumalaban pa rin naman yung price action natin sa kanya. So, lalagay natin, meron siyang konting resistance. Pero kung titignan mo na maigi yung chart, lampas siya ng MA 100. Yan. Kailangan nagre-resist nga siya dito sa 0.4. Medyo nauntog siya, no? Okay? Intact pa rin naman yung trend. Tignan na lang natin bukas kung didiretso yung RSI at saka yung galawan ng MACD formation natin. So lumabang kasi yung price action natin for today. So nag-close siya 0.3850, up siya ng 5.48% and then meron siya 5.83 million net foreign sell. Next, Maynilad. Mga Maynilad, yung mga holders natin. Tingnan natin yung ating wala palang AC Maynilad, ayan. So MYNLD. Ayan. So malakas yung trend, no? So nag-survive siya dito malapit sa MA20. Tapos may upcoming dividends. Laki, oh. Ang ex-date is March 6. Bukas po, ayan. So expect may drop pala to si Maynilad natin bukas. Pero nag-bounce siya malakas 4.15%.
So baka sumampa lang siya dito sa support natin sa 20 pesos kasi pa-price in niya tong ano eh, paparating po na dividendo. Pero panalo pa rin, di ba? Panalo pa rin yung mga IPO holders natin sa kanya. Simula sa IPO price is nasa 42%. Tapos meron pa kayong upcoming na 5% na dividends para kay Maynilad po. Okay, so hindi ko in-expect na magbe-breakout bukas kasi meron tayong ipa-price in na dividendo na 5.44%. So nag-close po siya 21.35, up 4.15%, and then meron siyang 15.27 million net foreign sell. And then lastly, GGS, so nag-bounce din ng konti kasi nag-breakdown din to ng support, di ba? Ilang araw din na diretso yung pag-drop. So tingnan natin kung magre-retest tayo sa MA, tama to, no? Tong range na to. Ayan. Tingnan natin kung magre-retest tayo sa MA20 pero hindi siguro bukas, baka next week na kasi mabagal naman yung galawan nitong si GGS natin. So nasa breakdown pa rin siya and then naglalaro yung price action natin dito sa trading range na 25.8 hanggang 28.5. Okay? Pares dito sa kaliwa. So ito yung pinaka-trading range niya last time. So bearish pa rin yung RSI natin, below pa rin siya ng RSI 50. Nasa 44 lang siya and then mahina din yung itsura ng MACD formation natin. Pero at least nag-bounce tayo for today's trading po natin. Okay? So nag-close siya 27, nag-up 3.25% and then meron siyang 37.93 million na net foreign buy. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. So good sign, may bounce ng konti si PSE pero hindi bumalik yung yung 1 billion na lumabas kahapon. So bukas na lang natin makikita yan. Pag hindi, next week na lang ulit natin abangan yung pagpasok ng 1 billion na lumabas sa PSE market natin. Okay? So yun lang muna yung ating review. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka na lang sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, and then yung Bodega Pick wala. Yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.